di ba? Yun yung na-discuss natin kung ano ba yung mga table na yun, di ba? Yung kung ano ba yung zoning. So, sa recitation, majority naman nakasagot doon sa mga tanong may nasabi. Okay? So, yun nga. So, kailangan natin lahat ng yun in computing for problems na related sa base shear. So, base shear yung computations natin. Tapos mamaya-maya, meron akong ipapakita sa inyo na video. Okay? Yung video na yon kung yung tag of war ng tag of war. Yung tag of war. Kung realistic ba yung tag of war ni ng Squid Game. So hindi yun realistic sa paningin ko. Hindi equal yung loading, di ba? Ang pagkahila pahigain mo lang daw. Mapapating-ting yung cellphone. So, yun. So, yung peg natin today ay Demon Slayer. Yan. Okay. So, mag-share ako ng screen. Joke ko lang yung tag of war, hindi yun. Shake, Rattle, and Roll. Ang pangalan ng video. Hindi yung horror film, Hindi yun. Shake, Rattle, and Roll, and Buildings. Parang feeling ko, lang to presentation lang ng school, ganyan. Pero may mga diniscuss kasi siya about yung collapsing ng building kung bakit siya nagko-collapse. Okay. Share ko lang yung screen ko. Ay, kamusta naman kayo? Pinaprolong yun. Kamusta naman kayo? Okay, dahil malamig, feeling ko hindi pa kayo naligo. Yes, ma'am. Kung sino pa yung mga babae, sila pa yung hindi naliligo. Ha? Ligo-ligo din. Para fresh, kahit malamig. Kahit huwag nang magsabon, mabasa lang. Tapos takbo na agad. So, hindi ko gawain yun, Mga minsan lang, pag sobrang lamig. Okay. So, di ba tapos na tayo dito sa seismic response coefficient? Okay, yung CA is equal to 32 Na or 40 Na, depende sa soil type. Tapos na rin tayo sa CV. And then, itong mga irregular structure, ang patutunguhan nito is yung structural systems. Ano yung mga structural systems? Meron tayong bearing wall system, building frame system, moment resisting frame system, tapos dual system, and cantilevered column system. So yung majority ng mga building natin is moment resisting frame system ang pangalan. Yung mga, basta may column, tapos merong beams, basta moment resisting frame na yon. Pero kapag lumagpas na ng 3-story na naglagay na siya ng mga shear wall, di ba alam niyo naman na yung shear wall, tinuro ko na sa inyo kung ano itsura ng shear wall, yung nasa gitna ng plano dati, ng take-off ninyo. O yun yung shear wall na tinatawag. Pag may shear wall na yung isang building, na pumapasok na siya sa dual system. Okay? So ginagamit natin siya, itong pangalan na to, itong systems na to, para ma-determine natin itong seismic response modification factor, itong R value natin. So i-check nyo lang dyan, kunyari, two-story building, tinatanong nyo kung ano daw ang modification factor or response modification factor niyan. So, let's check. Nandito siya papasok sa moment resisting frame system, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, basta hindi lalagpas ng 3 meters na walang shear wall, yun ang gagamitin natin, moment resisting frame system. So, yung R factor niya yan is papasok dito sa 8.5. Ma'am, bakit hindi 5.5 or 3.5? Okay? Ang NP kasi, ibig sabihin is non-permitted.
Lalo na kung nasa zone 4. Kunyari, yung building na papatayuan mo ay nasa zone 4. Tapos under lang dapat siya ng intermediate reinforced concrete moment frames. Non-permitted siya kapag nasa zone 4. So, ganun din sa ordinary reinforced. Kunyari, ordinary lang yung building na papatayuan mo. Okay? So, dapat 3.5 yung gagamitin mo, di ba, na response modification factor. Pero hindi kasi bawal daw yon, not permitted siya sa zone 4. Okay? Naintindihan yon? Not permitted. Kapag NL naman, ibig sabihin no limit. No limit ang ibig sabihin ng NL. NP is not permitted. So papasok na yan dito sa Special Reinforced Concrete Moment Frame 8.5. Pero kapag yung structure niya patayuan nyo sa Zone 2, tapos pumasok siya dito sa moment resisting frame, pwede siya dito sa 3. Kung ordinary, pwede siyang 3.5. Kapag intermediate, 5.5. Basta nasa zone 2. Pero kasi madalas na pinapatayuan natin ng buildings is 90% ng Pilipinas is nasa zone 4, di ba? Konti lang yung nasa zone 2. So kaya malamang sa malamang 8.5 yung magiging seismic modification factor natin. Okay? So sa dual system naman, basta kapag may nakita kayong shear wall tapos lumagpas na ng 3 meters yung height, kasi alam niyo na yun meron na siyang column, nag-resist na siya ng moment, tapos nag-resist pa siya ng shear. So dalawa na yung resisting system ng building na yon. May shear na nga, meron pang moment dahil dun sa column tsaka beam. So nagpapasok na yan sa dual system. So check yun na lang dito kung nasa zone 4, alam na natin not permitted kapag ordinary. So sigurado pasok na yan sa 8.5. Okay? Pero kung nasa zone 2, pwedeng 8.5 or 6.5. Okay? Naintindihan yung sa sa modification response? Seismic response modification factor. Yun yung R natin. Okay? So papasok na tayo sa designing. Okay, mag-compute na tayo. Design-based shear kasi natapos na tayo sa seismic response coefficient, yun yung CA and CV. Tapos na rin tayo sa importance factor, di ba? Kung anong klase ng occupancy. And then tapos na rin tayo dito sa kanina lang yung seismic response modification factor. Tapos meron na rin tayong, madali na lang natin ilalagay yung weight. Ang kulang na lang natin is yung structural period. Okay? Ilang seconds yung movement niya, ganun yung computation for structural period. So yun na lang yung i-compute natin. So equivalent static lateral force procedure. Okay. The equivalent static lateral force method is a simplified technique to substitute the effect of dynamic loading of an expected earthquake by a static force distributed laterally on a structure for design purposes. The total applied seismic force V is generally evaluated in 2 horizontal directions parallel to the main axis of the building. So meron tayong longitudinal shear force and transverse shear force. Okay. So ano ba yung applications ng design ng base shear? The equivalent lateral static force may be applied to buildings in which the response is not significantly affected by contributions from modes of vibration higher than the fundamental mode in each principal direction and meeting the criteria for building height, horizontal and vertical regularities. This method is limited to structures having regular configurations with continuous seismic force resisting elements and a relative uniform distribution of mass and stiffness. So yung consideration natin ng design-based shear, okay, is good for static static view, yung static computations lang. Okay? So ang chine-check natin dyan is non-moving. Diba? Yun yung pag-compute natin. Kaya yun yung first lesson natin sa MEC natin is purely statics. Kino-consider natin muna na non-moving yung isang material para ma-compute natin. Diba? Ganun yung bakit tayo nagko-compute for static.
Paano natin nako-compute yung shearing niya, yung moment niya, kino-consider natin siya na non-moving. Tapos saka natin ina-analyze kung paano siya gagalaw. So, ganun ang computations nating mga engineers. Okay. So, for the design-based shear, okay, ito na yung, itong apat na to, yung i-consider natin in computation for the design of base shear. So, apat lahat yan. Ito yung main formula natin. Okay, V is equal to CV I all over RT times W. Okay, so tapos na tayo, di ba? Yung CV natin, okay na yan. Alam niyo na yung titignan ninyo yung table dito sa CV. Ito yung CV natin is the seismic response coefficient. Yung CV, meron tayong NV and NA. So ang ititignan nyo dyang table, dalawa. Kapag CV, yung CV mismo, tsaka yung NV. Di ba? Yun yung iti-check niyo dun sa CV. Kapag I naman, or yung importance factor, ang iti-check niyo yung is type of occupancy. Tapos yung R natin is seismic response modification factor. Alam niyo na yan kung moment resisting or dual system. Okay? Kung check nyo din kung anong zone siya papasok. And then we have yung T, yung structural period niyan. Iko-compute natin yan, may formula yan. And then multiplied by the weight. Tapos kung na-compute na natin itong primary formula natin, we tend to compare this dito sa tatlong formula na to. Ang sabi dito, the total design base shear need not exceed the following. So itong formula na to. Dapat daw, hindi siya greater than dito sa value na to. And then, the total design base shear shall not be less than. Dapat hindi siya hindi bababa dito sa value ng V is equal to 0.11 CAIW. Okay? Next naman is, the total base shear shall not be less than na naman V is equal to 0.8 ZNVI all over R times W. So dito lang siya dapat mas mataas, tapos and the rest is less than. Okay, naintindihan? Shall not be shall not be less than. Itong dalawa na to. Okay, so kapag na-compute nyo na to, i-compare natin siya dito sa tatlong to. Kapag meron isang condition dito na hindi tumugma, let's say itong V na to, ang sabi dito need not exceed. Dapat hindi daw tataas sa value na to. Kapag tumaas sa value na to, ito na yung mag-govern. Ito naman, kapag base shear not be less than, kapag bumaba sa value na to, ito na yung mag-govern. Okay, naintindihan nyo yun? Kung may isang condition dito sa tatlo na to, na hindi siya pumasa, yun yung mag-govern. Okay, may naintindihan? So, i-compare nyo dyan dito sa tatlo. So, ayan, less than or equal, greater than or equal, and greater than equal. So, let's have this example. Determine the design base shear of a 5-story concrete special moment resisting frame given the following information. Structural location or structure is located in zone 4. Okay? Check na natin yan. Okay na yan. Kailangan natin yan. And then, seismic source type A. Okay, kailangan din natin. Distance to seismic source, 10 kilometers. Alam niyo na yan, di ba? I-compute natin kung gaano siya kalayo. May consideration na factor. And then we have this soil type SC. Okay? Next is occupancy importance standard. And then weight each level including self-weight is 1.5. So 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. So 5 na pala pag ito, natigo 1.5 sila. Naintindihan? Naintindihan yon? So, ito yung first example natin. First, itignan natin yung computations. Kailangan natin na values for the main formula natin na V is equal to CVI all over RT times W. So, i-compute na natin yung totoong weight niya. We have 5 times 1.5 and the total weight is 7,500 kilonewtons. Okay? I think,
kailangan ninyong mag-take down notes para alam nyo yung flow ng pag-compute ninyo. Kasi dito sa PDF, pag chinek nyo yan, babasahin nyo yan kung saan-saan napunta yung mga formula. So dapat ito muna, kapag kakuha natin ng details, i-check nyo muna yung kailangan dito na formula. Itong factor ng CV, I, RT, tsaka W. So yung first natin compute is W. And then next, we look into the values ng mga factors natin nandito sa formula ng base shear. Okay. So, ang sabi, importance ay, meron tayong occupancy category 5 based from yung references natin. Tapos importance factor natin na 1. Kasi yung occupancy natin is standard. Okay, so 1 na yung importance factor natin. Based yan sa, sa table natin. So check natin. So standard and then 1. Standard, tapos importance factor natin is 1. Di ba? Tama? Yun yung nandun sa problem. Check natin. Okay, occupancy is standard. Okay, so meron na tayong value ng importance factor. So okay na. Check na natin yung I. Next natin is, yung type of soil natin is SC. So, tingnan natin muna yung SC, type of soil natin, SC. So, very dense soil and soft rock. So, yung definition ng SC. And then, yung zone natin is zone 4. Diba? Yun yung nasa problem, zone 4. Ayan. So, i-check na natin, seismic type natin is, ito, meron tayong seismic type of A. Okay, so nakalatag na lahat yung kailangan natin. We have the seismic zone factor 0.4, tapos seismic type of A. Kaya yung NA at NV natin is 1 at 1.2. So balikan natin yung table. Seismic type A, 10 meters, di ba? 10 meters yung kailangan. So meron tayong, sana yun? NA of 1. Okay, 10 meters equal or greater than 1. Ay, 10 meters. So, 1 yon. And then, meron tayong dito naman sa NV, type A ulit. And then, 10 meters, 1.2 yung NV natin. Naintindihan yon? Okay? So, okay na tayo. And then, yung seismic response coefficient natin na CA and CV. Punta tayo doon. Okay, yan. So, zone. So, meron tayong soil type of, ano yung soil type natin? SC, di ba? So, yung SC, hanapin natin dito yung SC. So, SC tapos, nasa zone 4 tayo. So, yung formula natin ng CA or consideration natin ng CA is 0.40 NA. Okay? So, meron na tayong CA. And then, next natin is CV, SC, at zone 4, meron na tayong 0.56 NV. Ayan. So, ayan, okay na tayo. Then, i-compute na natin yung CA natin. Ilagay na natin yung values natin ng NA and NV. So, meron na tayong 0.4 kasi 1 lang naman yung NA. And then, CV natin is 0.56 times 1.2. So, meron na tayong 0.672. Yan. And then we have seismic response modification factor kasi ang sabi sa problem is special moment resisting frame in zone 4. So balikan natin yung seismic kanina. Okay, so special, ano sabi niya? Special moment resisting frame. So special moment resisting frame, so ito yun. And special, so nasa zone 4, non-limit, isa lang yung no limit. So, 8.5 yung gagamitin nating modification factor. Response modification factor. Okay. So, halos kompleto na lahat yung values natin. No, meron na tayong weight and all the factors. So, mag-compute na tayo. But before that, ito muna yung formula natin ng period, structural period. So, meron pang other formula nito, meron pang method B.
Okay? Pero kapag naglagay ka kasi ng mga factors na sa method B, ito din yan, equal din yan dito sa T is equal to CT times yung height raised to 3/4. So yung HN dito is yung total height, okay, ng building na papatayuan. So lagyan nyo yan kasi hindi nakanote dito kung ano yung HN. Tingnan nyo sa, ilagay nyo sa ano ninyo, notes ninyo. So HN natin dyan is yung total height ng building natin. Okay? So meron tayong 3 types or meron tayong 3 factors para sa CT. Okay? Kung kung ang building natin is steel moment resisting frame, steel daw, so meron tayong 0.0853. If reinforced concrete naman siya, resisting frame, 0.0731. Kapag other building types, meron tayong 0.0488. So, i-compute natin, gagamitin natin tong 0.0731. Okay, so, meron na tayong T is equal to 0.731 times yung height natin, kasi 25 yan, di ba? 5, 10, 15, 20, 25. So, 25 yung total height ng building natin. So, meron na tayong raised to 3/4, and then we have a total structural period of 0.82 seconds. Okay na. So, ipasok na natin lahat siya doon sa formula natin na CVI all over RT times W. Okay? So, i-compare natin siya doon sa tatlong considerations natin. So, dapat ito less than or equal. Itong dalawa naman is greater than or equal. So, meron na tayong, check natin tong CVI all over RT times W. So, 0.672 yung CV natin multiplied by the importance factor of 1. Yung R natin is 8.5. Tapos yung T natin, yung structural period is 0.82. Tapos sino-compute natin, 1.5 times 5, 7.5. So we have a total of 723.10 kilonewtons. Yan na yung sa V natin. Yung i-consider natin na main base shear. So, i-compute na natin, i-compare na natin siya dun sa tatlo. We have 2.5 times 0.4 yung CA times 1 na importance factor or over R and yung weight. So, meron na tayong 882.5. So, this 723.10 is less than 882. So, okay na yan. Pasok siya. So, nag-comply siya dun sa first condition. Next is 0.11 times 0.4 na CA times importance factor and weight of 7.5, 330. So, greater than siya. So, okay din. And then, next is 0.8 times yung Z, yung location natin, 0.4 times 1.2 times 1 all over R, 8.5 times 7,500. So, 338.8. Okay din kasi greater than yung 723. So, yung base shear na na-compute natin para dito sa 5-story building natin is 723.10 kilonewtons. So, di ba parang ang dali-dali lang i-compute? Yun na yung sagot natin dito sa problem. Sa problem 1 natin. So, determine the design base shear of a 5-story concrete. So, kapag tinignan niyo yung picture, yung figure natin, parang malilito ka na kung ano yung gagawin mo. Pero kapag hinimay-himay nyo lahat yung the considerations ng table dito sa mga given, madali na lang siyang i-compute. Okay? So, yan. Next natin, example 2. Determine the design base shear and the design lateral force for a 2-story reinforced concrete special moment resisting frame office building given the following information. Meron daw structural location at zone 4, tapos seismic source type of C, distance to seismic source 10 kilometers, tapos yung soil type niya daw is unknown. Okay? Occupancy importance is standard. So alam na natin na importance factor kapag standard is 1. Okay? Meron na tayong total weight including self-weight is 1.5. Okay, so 1.5 na daw lahat yan, yung total weight ng building natin. So kapag ganito daw yung type of building, simplified static, meron na naman consideration, okay,
Building of any occupancy, including single-family dwellings, not more than 3-story in height, excluding basement, that use light frame construction. Other buildings not more than 2 stories in height, excluding basement. So pumasok ito dito sa simplified static consideration. Okay, 2-story lang and office lang, konti lang yung tao. Okay? So, ang gagamitin na natin ngayon na design-based shear is 3A all over R times W. Yung kanina kasi is pumasok siya doon sa hindi na siya simplified kasi 5-story na yon tapos madaming gumagamit. Eh dito naman, 2-story lang tapos konti din yung gumagamit. Kaya ito lang yung gagamitin natin consideration. V is equal to 3CA all over R times W. So, binabanggit naman yan sa problem. If not, i-check nyo na lang kung ano yung type of occupancy at kung anong level ng building. Okay? So, ganun lang yon. So, ito lang. Wala na tayong ito consider na conditions dito. Ito na yung direct formula natin for the base shear. Okay? So, meron na tayong formula for the base shear. Kukunin na lang natin lahat ng mga factors. Okay? So, meron tayong CA kasi CA of 0.44 at yung R natin is 0.85. Yung 0.85 natin is kasi special moment resisting tapos nasa zone 4. So alam na natin yan agad na 8.5. Sa ulo niyo yun para hindi niya kayo sayang yung oras magtingin sa table. Kapag special, alam niyo na special moment resisting tapos nasa zone 4 pa, diretso na yun 8.5. Okay? So 8.5 yung R natin. Tapos yung CA natin is 0.44 kasi ang NA natin is 1. Okay, so you can check it dun sa table naman. And then yung total weight natin is 1,500. So hindi naman niya sinabi sa problem na 1,500 per level. Ang sabi niya na total weight. So lahat na yan, yung first floor and second floor, 1,500 kilonewtons na yan. So madalas kasi yung mga estudyante, dahil nilagay sa example is per level, tapos ang ginawa din sa sa quiz or sa exam, pinar level din yung weight. So hindi na sila nagbasa, pinaturn na lang nila doon sa ni-review nila or doon sa kopya nila. So i-check niyo lang mabuti kung nasa problem is the given is total weight or per level weight. Okay? Focus. Alam ko na naman yung mga ganyan para lang matapos na hindi na nagbabasa ng problem. Times 4, sabi, 4 identical beams, hindi times 4. O yung mga ganyan ba? Diretso-diretso. Hindi nagbabasa ng problem, bato-bato sa langit. Okay, so yan na meron na tayong V is equal to 3 times yung CA natin of 0.44 all over yung response modification factor of 8.5 and a total weight of 1.5. So meron na tayong base shear of 232.90. Next natin, meron tayong formula of Fx para sa vertical distribution, yun yung lateral. Okay, force at level shall be calculated using the following equation. So Fx is equal to 3CA all over R times yung weight doon sa level na yon. Okay, level 1, kung ano yung weight doon, tapos yung level 2. Halos same lang din yung base shear dito sa Fx natin, na distribute lang yung weight. Tingnan nyo yung formula, same lang. 3CA all over R times W. Ito yung base shear for the whole structure. Pero kapag per level, ito yung formula natin. Okay? Kung ano yung weight dun sa level na yun, yun yung i-consider ninyo. Okay, so meron na tayong Fx is equal to 3CA all over R times yung weight dun sa level na yon. So we have 3 times 0.44 all over 8.5. Meron tayong factor of 0.155 times dun sa weight ng level. So yung dun sa problem, 600 daw dun sa second floor, tapos yung first floor niya is 900 kilonewtons. So i-distribute lang natin yung force doon. So we have 0.155 times 600 dun sa second floor, and then we have dun sa first floor of 900. So meron na tayong 139.5 kilonewtons. So yun na yung sagot dito sa problem na to, problem 2. Masyado bang mabilis? Okay lang? So, paano din pag mag-compute na tayo? So, alam niyo na mag-compute kapag, di ba? Kapag
Ayan. Ayan. Malakas ba ulan dyan sa inyo? Yes, ma'am. Lumakas, buti na lang hindi na gaano yung mga internet natin. Kasi may mga ano locations yata na kahit naulan lang ng konti, wala na, ganun na yung internet niya. Hindi na maintindihan. So, try natin siyang gawan. Gawa tayo ng, So, meron tayong formula na VCVIRT times W. So, merong, sulat muna natin. V, tapos CV, I, tapos ano na yun? R, tapos T, tapos W. Ayan yung formula natin, di ba? Lagyan natin ng equals. Yan. So, yan na yung formula natin. Tapos, gawa tayo ng table. Parang ganito. So, ilagay natin seismic design. Ganun. Nakakopya ba ito? Ayan, nakakopya. Tignan natin kung pati table. Pero mas madali kayo kapag pag mag-quiz or mag-exam. Ay, hindi nakakopya. Ayan. Ito yung seismic design. Seismic design parameters. Hindi makita. Dito na pala. Ayan. So, check ito na lang siguro yung mga direct input natin. Lagyan natin ng kulay.
ay kapag red, ibig sabihin, yan yung lalagyan nyo ng kulay. Kapag mga naka-light blue, yan yung hindi nyo papakialaman. Ayan. Ganun ba kayo maglagay? So, ganyan ang gagawin ninyo sa i-input natin lahat dito kung anong occupancy category, tapos dito na yung factor, tapos kung anong type ng soil, tapos kung anong seismic zone factor, tapos seismic design source, yung NV, ganyan. So, yan na lang, i-check nyo na lang yan. And then, paano ba? Gawa siguro tayo dito ng parameters. Nandito siguro yung NA, ICV, CA, and CV. Okay natin yung nandun sa ano. Nasusundan nyo ba yung ginagawa ko? Sana yung CA, CV. Ayan. Wala, hindi na ko kopya. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 7, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Pero may dagdag dito na isa. Ano yun? Seismic zone. C equal to 0.2. Tapos, ito soil type. Uy. Tapos meron tayong SA. SB. SC, SD, ESF. Tapos input nyo na lang lahat yung mga yan. Point 40. 0.44. Parehas. And then, ito, sipot mo. Yan. So, gawa kayo ng ganito. Bigay ko na lang sa inyo to. Tapos, i-continue nyo yan. I-continue nyo yung, yung table na yon. Para ito, kunyari itong NA, diba meron na tayong zoning dito, no? Lagyan ko na lang ng 0.2, tapos 0.4. Alam niyo ba gumamit ng factor na VLOOKUP? Ito yung itong ganitong formula. Hindi, ma'am. Ito, VLOOKUP. Ganyan. Tapos ikukunin nyo yung factor na yun. Tapos, kunyari, 0.2, kukunin niya yung value ng 0.2 dun sa kabila. Yung value niya lang, hindi yung ano. So, ganun lang siya, kukunin niya. So, sige, tatapusin ko itong Excel na to para kapag quiz din nyo or sa exam, ito na yung gagamitin nyo. Pero huwag nyo i-share dun sa ibang set. Ganun talaga. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Pero huwag nyo kakalimutan kung paano yung format natin ng pagko-compute ng manual kasi gagamitin nyo yan sa board exams ha. Gagamitin nyo na lang to para pag siguro gusto nyo na lang maging design engineer,
ito, nandito na lahat. Lalagyan ko na lang ng mga parameters dito para dito na lang kayo mag-compute. Dito yung computation. Yan, dito. Dito na kayo mag-compute. So, nakita niyo naman kung gaano kabilis yung daliri ko. 7 years akong nag-excel. So, ganun talaga. 8 years, magna 9 years na pala ngayon. Yan. So, sanayin niyo ng mag-excel. Kasi hindi ako masyadong gumagamit ng mouse. So, pag nagtuturo lang ako, saka lang ako gumagamit ng mouse. So, hindi ako nagkiklik dito sa taas. Ayaw ko, minemorize ko lahat yung shortcut nito. Kunyari, alt. Gusto ko maglagay ng mga border. Nag-alt na lang ako, alt. Kunyari yan. Kung mag-border dyan, alt, H, B, tapos kung anong klase ng borders lalabas, gano'n. So, inano ko na siya. Kunyari, gusto niyo mag-merge, alt, H, M, mga gano'n. So, yun yung mga ginagawa ko. Memorize ko na lang lahat. Tapos, kunyari, gusto nyo mag-insert ng mga symbol. Kunyari, yung diameter, ano yung symbol, hahanapin ko pa din dun sa symbol. Pupunta pa ako sa insert, tapos symbol, gano'n. Memorize ko na lang din yung shortcut. Kunyari, alt 0126. Gano'n. Ay, wala. Alt 0126. Ayan. So, lalabas na yung mga symbol. Ayan. So, nag-memorize na lang din para mas mabilis kayong mag-compute sa Excel. Masaya kaya to, ang mag-Excel, para hindi na kayo mag-calculator. Even dito na ako nagpa-plus, dito na ako yung formula. Ayan, even sa pag-compute ko ng mga assessment ninyo, gusto ko pag Excel yung ginagamit nyo kasi saglit lang ako nag-i-input dito. Pinapasok ko na siya kaagad. Ayun. So, tapusin ko na lang itong seismic design. Tapos, may papagawa kasi ako sa inyo sa panoorin natin itong shake, rattle, and roll. Ano lang to, para feeling ko, parang presentation lang to sa school, pero gusto ko kasi yung mga sinabi niya. Ay. So, buildings and other vertical structures have collapsed in past earthquakes causing deaths, injuries, and loss of property. So, alam niyo na yan. So, lately, nung nag-chat ako sa inyo kung may nakaramdam, kung naramdaman niyo yung earthquake, diba parang saglit lang, siguro nasa 8 seconds lang or 10 seconds lang yung movement. Pero syempre, nasa second floor ako, naramdaman ko siya. Kaya sabi ko, parang timely siya doon sa subject namin, di ba? So, pagkatingin ko, malapit lang pala, Claveria area lang. So, siguro mas nakaramdam yung mga nasa downstream. Kasi yung mga nasa downstream ngayon, naramdaman nila mas malakas. So, Claveria yung epicenter ng movement, di ba? Okay, so one of the most common cause of collapse of buildings is a soft story. Ano ba yung soft story? So napansin niyo ba dyan dito, wala namang effect dito sa taas, pero biglang dito, dun siya nagkaroon ng ng collapse, dito nag-collapse sa may area ng first level. Okay. A soft-story building has a weaker strength and stiffness at one floor, which is usually the ground floor. So may isang part daw ng building na mabilis mag-collapse. So yun yung tinatawag natin na soft-story. So majority dahil siguro nasa first floor, binubuhat niya yung buong bigat ng building. So yun yung agad nagko-collapse. So dapat first floor pa lang, maganda yung yung designing mo doon. So napansin niyo ba siguro doon sa QS ninyo, mas malalaki yung column sa sa babang part, 'di ba? Kapag paakyat na ng paakyat yung column natin, panipis na ng panipis yung column natin, 'di ba? Doon sa design ng building na na-encounter ninyo.
So soft story is caused by a significant discontinuity of strength and stiffness of one floor relative to the other floors. So hindi porke malalaki yung bakal mo, maganda yung size ng dimension na nilagay mo doon, malalaking dimension na nilagay mong beam or columns mo sa building mo, ibig sabihin matibay na siya. Kapag mas lalong stiff, 'di ba? Stiffness yung kino-consider dito. Pag stiff yung building mo, mas madali siyang mababasag, mabakasigida, sabi nila. 'Di ba? Kapag sobrang tigas niya. Hindi porke malalaki, maganda yung malaki yung dimension, malalaki yung bakal na nilagay mo, ibig sabihin hindi na siya masisira kagad sa earthquake. Hindi ganun yung notation natin. Dapat sumasabay siya sa sway, di ba? Hindi siya dapat stiff. So when the vertical framing elements are not continued up to the foundation of, or when the first story has taller columns and a soft first story failure may occur. So yan, hindi continuous or hindi maganda yung pagkakadesign. May mga malalaking framing sa taas, tapos maliliit sa baba, mga ganyan. So nakita niyo dito, hindi ground floor yung nagkaroon ng sira, yung soft story niya. Nandito sa taas yung nasira. So sabi lang naman is majority daw ng mga soft stories baba, 'di ba? Yung collapsing ng building. So dito naman kita niyo to dito sa taas. Nandito yung design na may soft story. Doon yung nagkaroon ng ng sira during the earthquake. So soft story at any floor is vulnerable when a building shakes due to earthquake. So even dito, sa taas din yung nagkaroon ng sira. So hindi lang baba. So dito naman, baba. So ito din, wait lang. The walls between the windows behaved as short columns and failed due to shear. So even if yung mga masonry walls natin, 'di ba, kahit architectural works yan, dapat kailangan natin i-focus din siya into shearing. Kaya tayo merong mga stiffener beam, stiffener column na ina-apply sa columns natin kasi isa din yan sa nagkakaroon ng nagko-collapse during earthquake. So tingnan niyo yan, 'di ba? Yung mga architects pa man din natin, di ba, mahilig silang mag-design ng malalaking bintana, malalaking opening. So doon nagkakaroon ng soft story, di ba? So tayo naman, nag-a-adjust naman tayo sa designing natin. Kung ganun, malalaking bintana, naglalagay din tayo ng malalaking columns or stiffener columns and stiffener beam para hindi ka magkakaroon ng shearing. Okay? So the shortening of the column due to the presence of masonry affected the behavior of the column. So nakita nyo dito, open. Open yung nandito na part, tapos dito lang nagkaroon ng masonry wall. So dito nagkaroon ng breakage. Okay? Walang nag-support dito sa part ng area na to na may opening. So nagkaroon ng breakage dito sa nag-fail yung column natin. Ductility of the frame elements is an important factor in seismic design. So ano bang ibig sabihin ng ductile? Kapag sinabing ductile yung isang bagay, ano ibig sabihin ng able to deform without losing toughness? Hindi daw siya brittle. Sumasabay siya. Yun yung definition ng ductile, di ba? Yung mga metals natin, di ba, kapag binibreak natin, tinatend to break natin siya, sumasabay lang siya dun sa movement na gusto niya. Okay, parang relative siya sa elasticity. 'Di ba? Very elastic yung isang bagay. So ganun nga 'yun, 'di ba? Kapag very stiff, hindi ductile yung isang
isang bagay, ganyan magkakaroon. Kapag nagkaroon ng shaking, ganyan yung magiging itsura nun. Okay, sige. And di ba kapag merong mga movement sa may mga movement or ground shaking, yung mga columns na nagfe-fail, naglolobo, nabubuntis, di ba? Ganyan, no? Nasisira siya. Pumuputok. Ayan, no? Nabubuntis. Alam mo, lahat ito, grabe. Ito yung soft story niya. Walang nakalagay ng mga column ay na walls. Even dito, walang walls to support. Mabigat masyado yung nasa taas. Ayan. So hanggang Monday, mag-group kayo into 5. Okay, 5 sa isang grupo, pwedeng 4, basta hindi lalagpas ng 5. Pwedeng 3, pwedeng 2, pwedeng 1. May matigas ang ulo na bata. Nandun kasi mga friends niya, 5 sila, 6 sila supposed to be na magkakaibigan. So na-outcast siya. Ma'am, sige na ma'am, friends ko kasi sila papilit niya. Basta 5. Bahala na kayo dyan. Okay, so 5 sa group. Maghanap kayo ng mga pictures na ganito, parang ganyan din yung presentation niya, and determine kung saan yung soft story. Sabihin nyo kung paano nagkaroon ng breakage or nagkaroon ng collapsing doon sa building na yon. Kung anong klase ng deterioration or kung anong klase ng pagbasag ng mga structures meron doon sa building na yon. So at least mag-discuss kayo ng 3 pictures or 3 events na merong ganitong collapsing of building due to earthquake or movement. Pwedeng, di ba, meron yung na-discuss natin yung liquefaction, pwede din ninyong i-discuss yun. Kung due to, yung movement due to liquefaction, pwede din yun, nag-collapse yung building, bumaba yung building, mga ganyan. Anything na related sa earthquake na nangyari na in the past years, pwede natin yan i-discuss. So, kung alam nyo magaling kayo, wag na kayong sumama dun sa magaling pa. I-distribute nyo naman yung brains nyo. Yung mga magagaling naman dyan mag-search. Diba, doon din, wag ka na makigroup sa friends mo. Diba, magaling ka naman. Tsaka. Oo na, claim it. Diba, magagaling naman kayong lahat. So, yan, wag na kayong sumabay sa mga magagaling pa. I-distribute nyo naman para, di ba, maganda naman yung bagong environment, ibang tao naman, hindi lang yung friends mo. Ayan, makigroup na kayo sa iba to discuss. You can reach out dun sa mga classmate nyong never heard naman para malapit na kayong mag-graduate tapos hindi mo pa nakakausap yung classmate mo na yon. Ayan. Ayan, so group of 5, you discuss, you present on Tuesday. Tuesday na tayo mag-virtual. Yung i-present natin ito, tapos mag-discuss tayo ulit ng examples ng computation for earthquake engineering. So, nag-get nyo yung gagawin nyo ha? Kahit 3 events lang or 3 pictures na nangyari in the past, tapos i-determine lang natin kung bakit siya nag-fail due to causes of or effects of earthquake. Okay? So, naintindihan yon? Madami naman, wag lang ninyo naman i-copy-paste masyado. Madami naman nang na-discuss dyan in the internet. Okay, so yun lang. I think meron naman kayong naibaon. Ilang years pa? Kahit wag natin i-limit yung knowledge. Basta yung sa tingin nyo malakas yung impact. Maraming namatay, or mga ganyan ba? Or yung very visible doon sa shot ng picture na kung marami kayong gustong sabihin. Diba, may mga picture kasi na nakita natin na mayroong damage pero konti lang yung gusto yung sabihin.
Mas maganda yung mas marami kayong madidiscuss. Okay? So yun, may sharing tayo next, next Tuesday. Ayan. So yun lang. Ayan na naman. I hope and I pray na may natutunan na naman kayo ngayong araw na to kahit konti lang. Okay? So wag natin gayahin yung Yes, iba kung hindi pa sila nag-discuss, yun yung inisip ko, nag-reflect ako. Wag akong tamarin kung hindi sila nagtuturo. Tampalok lang. Ayoko matamad. Ayoko tamarin, baka mag-reverse. Bumalik. Anong tawag dyan? Yung tinatapon? Boomerang. Mag-boomerang. Okay. Okay na. So, let's have, hindi ko natatawag mag-pray dito. Si Umayam. Let's pray na Umayam. Mr. Don din. Favorite kita today. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.